Hi guys! Welcome back. It's me again, Lily V. And for today's video, magre-review tayo ng Bath & Body Works Halloween 2023 collection. Namili ako ng Decants and these are from Decants Avenue. Ilalagay ko yung Shopee link sa description box. So, ito. Tigwa 1 ml sila. Ang cute! Okay. So, meron ditong ano ba to? Midnight Spell, Everlasting Magic, and Vampire Blood. So, unahin natin ng Everlasting Magic. So, what it smells like: strolling through an enchanted garden on a starry night. Fragrance notes: bejeweled berries, phantom petals, and magic musk. Berries. Una mo makukuha yung berries. Yes. May pagka-bubblegum scent siya sa una. Yes. Cherry bubblegum. Even sa dry down, ganun pa rin yung amoy niya. Halos hindi nagbabago. Na may konting musk. Kung gusto niyo ng cherry bubblegum na may konting musk and konting floral, kasi halos hindi ko makakuha yung floral notes niya. Pero meron ditong phantom petals. Ayun. Ang bango niya. Next is Vampire Blood. What it smells like: equal parts fruity, floral, and frightful. Fragrance notes: red berries, night blooming jasmine, and plum. This is fruity floral kagad. First sniff pa lang. And very feminine. Oh, gusto ko siya. And mild lang yung scent niya. Hindi siya matapang, hindi siya masakit sa amoy. And balance yung pagka-fruity and floral niya. So, ang floral notes niya is jasmine, pero hindi mo siya ma-distinguish na jasmine, pero alam mong meron siyang floral. Tapos, yung plum, yun. Maamoy mo yung plums sa kanya. Ang next is Midnight Spell. What it smells like: an enchanted walk in the woods. Fragrance notes: mystic air, moonlit woods, and crystal amber. Musky siya na may pagka-masculine scent siya. And sa tatlo siya yung pinakamatapang. So, baka hindi siya magustuhan. So, mag-decant muna kayo bago kayo bumili ng full bottle. Kasi ang tapang niya. This is more on woody and earthy notes. Parang kahilere niya sina Little Black Party Dress tsaka Into the Night. Pero kasi yung dalawang yon, kahit papano may pagka-sweet eh. Eto kasi wala. Wala siyang ka-sweet-sweet. At ang tapang niya, tapos musky pa. So, ayan. Hindi ko siya mare-recommend for safe blind buy. Siguro sa tatlo, ang pinaka mare-recommend ko sa kanila si Vampire Blood. Siya kasi fruity floral, tsaka ang bango, tapos very feminine pa. So, eto. Siguro, siya yung least na magugustuhan ko. Una si Vampire Blood, tapos si Everlasting Magic, tapos siya yung pinakalas. Kung mahihilig kayo sa matatapang or musky scents, siguro magugustuhan nyo si Midnight Spell. Okay, ranking tayo. So, obviously, ang pinaka nagustuhan ko is si Vampire Blood kasi ang ganda ng combination ng fruity and floral notes niya. Tsaka, very feminine siya. So,
Kung mahilig kayo sa mga fruity florals, go for Vampire Blood. Nagkakabulol-bulol na ako. Vampire Blood. And then, number 2, si Everlasting Magic. Kung gusto niyo naman ng combination ng berry and floral na may konting mask, go for Everlasting Magic. Gusto ko rin siya kasi hindi naman din siya ganong katapang. And mild lang siya. Hindi rin siya nagtitrigger ng headache sa akin. So, okay siya. And number 3, si Midnight Spell. So, alam nyo na. Kasi si Midnight Spell siya yung pinakamatapang. And maskisan siya talaga. Hindi siya nag-trigger ng headache sa akin, pero baka sa inyo, maaaring mag-trigger, lalo na kung sensitive ang mga ilong ninyo. That's it, guys, ang aking review sa Halloween 2023 ng Bath & Body Works. So, hope you guys enjoy this video. And please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching.